provinces na paboritong puntahan ng mga foreigners. Mr. D. At number 10, Iloilo. Sa usapang culture, heritage at pagkain, isang Iloilo sa pinaka-underrated pero mabilis sumikat sa foreign tourists nitong mga nakaraang taon. Hindi ito kasing ingay ng Boracay or Cebu, pero mas maraming foreigners ang gustong-gustong marelax sa atmosphere ng Iloilo City. Kilala ito sa malinis na lungsod, old Spanish-era churches at syempre sa famous na La Paz Batchoy. Isa rin sa dinarayo ng mga foreigners dito ay ang Miagao Church na isa sa UNESCO World Heritage Site. Maraming European tourist ang humahanga sa kakaibang disenyo nito na halo ang Spanish at local Filipino style. Bukod doon, maraming foreigners ang nagsasabing isa raw ang Iloilo sa may pinakamasarap na seafood sa buong bansa. Mas mura pa kumpara sa mga ibang tourist-heavy provinces. At interesting fact lamang ha, ang Iloilo River Esplanade ay madalas ikumpara ng ilang tourist sa mga waterfront area sa Singapore dahil sa linis at ayos nito. Walang kwenta yung mga yan kasi number 1 ang Iloilo River sa lahat. Number 9, Ilocos Sur. Kapag history at world old vibes ang usapan, hindi mawawala ang Ilocos Sur lalo ng sikat na vegan city. Itong isa sa pinaka-preserved Spanish colonial city sa buong Asia. Kaya naman maraming foreign tourists, lalo na yung mga Europeans at history lovers ang gustong-gusto ang lugar na ito. Kapag naglalakad sila sa Calle Crisologo, pakiramdam daw nila bumabalik sila sa panahon ng mga Kastila. Yung mga lumang bahay, cobblestone streets at mga kalesa ay talagang malaking attraction. Isa rin sa dahilan kung bakit tinarayo ito ng foreigners dahil sa UNESCO World Heritage Site ang vegan. Pero bukod sa history, kilala rin ang Ilocos Sur sa empanada, bagnet at longganisa na madalas talagang sinusubukan ng mga turista. Alam nyo ba na may ilang foreign vloggers na nagsasabing ang vegan daw ay isa sa pinaka-European looking country sa Southeast Asia? Well, European looking countries or city? No way! May iba kaming unique characteristics. Number 8, Benguet. Hindi lang beaches ang gusto ng mga foreign tourists. Marami rin ang gustong makatakas sa init ng Pilipinas kaya sobrang sikat ng Benguet, lalo na ang Baguio City. Tinatawag itong summer capital of the Philippines dahil sa malamig nitong klima. Para sa maraming foreigners, lalo na galing sa may initing bansa, kakaiba raw ang feeling na malamig sa Pilipinas. Bukod sa Baguio, dinarayo rin ng tourists ang strawberry farms at La Trinidad, flower farms at mountain views ng Benguet. Marami ring foreign digital nomads ang pansamantalang naninirahan dito dahil relax at ang atmosphere ay sobrang ganda at mas presko pa ang panahon kesa sa iba. At syempre, hindi mawawala ang Burnham Park, Session Road at Mines View Park na halos laging kasama sa itinerary ng mga banyaga. Interesting fact! Noong American colonial period, mismong mga Amerikano ang nag-develop ng Baguio bilang mountain retreat dahil sa malamig nitong klima. Number 7, Davao del Sur. Kapag nature at urban life ang kombinasyon, is ang Davao del Sur sa pinakadinarayo ng mga foreigners sa Mindanao. Pinakasikat dito syempre ang Davao City na kilala bilang isa sa pinakamalinis at pinakaorganisadong lungsod sa Pilipinas. Maraming foreign tourists ang gustong-gusto ang disiplina rito lalo na ang kalinisan at relatively peaceful environment daw. Isa rin sa biggest attractions dito ay ang Mount Apo. Ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Maraming foreign hikers at mountaineers ang talagang pumupunta rito para subukang akyatin ito. Bukod doon, sikat din ang Davao sa durian, eagle conservation at nature parks. Ang Philippine Eagle Center sa Davao ay isa sa pinaka-importanting conservation centers para sa critically endangered Philippine eagle. Kaya napakaswerte ng Davao kasi nandito ang Haribon,
Kaya ingatan natin ha. Number 6. Surigao del Norte. Pagdating sa surfing, halos automatic na agad ang iniisip ng mga foreigners. Siargao! Matatagpuan ito sa Surigao del Norte at tinatawag na surfing capital of the Philippines. Ang Cloud9 wave ng Siargao ay kilala sa buong mundo at regular na dinarayo ng mga international surfers mula Australia, Amerika, Europe at iba pang bansa. Pero ang nakakagulat, kahit hindi ka surfer, gustong-gusto pa rin ng maraming foreign tourists ang Siargao dahil sa island vibe nito. Maraming mga coconut roads, crystal clear lagoons, island hoppings, at laid-back lifestyle na gustong-gusto ng mga foreigners. At dahil maraming foreign tourists ang bumibisita rito taon-taon, dumarami ang foreign-owned cafes, restaurants at hostels sa isla. Interesting fact, tinatawag ng ilang international travel magazine ng Siargao bilang isa sa pinakamagandang island sa Asia noong mga nakaraang taon. Number 5. Bohol. Isa sa pinaka-iconic tourist destination sa Pilipinas. Kilala ito sa world-famous Chocolate Hills, isang geological formation na talagang maraming foreigners ang gustong makita ng personal. Bukod doon, sobrang sikat din ng mga tarsiers. Isa ito sa pinakamaliit na primate sa mundo na makikita lamang sa Pilipinas. Marami ring foreigners ang nag-enjoy sa Lubok River Cruise kung saan pwede silang kumain habang umaandar ang floating restaurant. Hindi rin papahuli ang Panglao Island na may magagandang beaches at diving spots. At dahil relatively relaxed ang vibe ng Bohol, maraming retirees at expats ang gustong manirahan dito ng sobrang tagal. May mahigit 1,200 chocolate hills sa Bohol at hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin ng ilang scientists kung paano eksaktong nabuo ang mga ito. Wow! Number 4. Cavite. Maaring ikagulat ito ng ilan pero isa sa pinakamadalas mapuntahan ng foreign tourists ay ang Cavite, lalo na dahil sa lapit nito sa Metro Manila at sa dami ng attractions nearby. Maraming foreign tourists at expats ang pansamantalang naninirahan dito dahil accessible ito sa airport, sa Tagaytay at iba pang tourist areas. Bagamat technically nasa Cavite site ang malalaking bahagi ng Tagaytay tourism activities, milyon-milyon pa rin ang bumibisita rito taon-taon kabilang ang napakaraming foreigners. Gustong-gusto ng mga banyaga ang malamig na klima, overlooking views ng Taal Volcano, cafes, restaurants at relaxing atmosphere. Sa December hanggang February ay super lamig dito. Bukod doon, kilala rin ang Cavite sa historical sites nito tulad ng Aguinaldo Shrine at iba pang locations related sa Philippine history. Interesting fact, maraming foreign retirees at digital nomads ang pumipili sa Cavite dahil mas tahimik ito kumpara sa Metro Manila pero malapit pa rin sa modern convenience. Number 3. Aklan. Kapag sinabi mong pinakasikat na beach destination sa Pilipinas, malamang unang papasok sa isip ng marami ay Boracay. Matatagpuan ito sa probinsya ng Aklan at isa talaga ito sa biggest tourist magnets ng bansa. Kilala ang Boracay sa powdery white sand nito na sobrang pino at halos parang harina sa lambot. Bukod sa beaches, kilala rin ito sa nightlife, water activities, luxury resorts at sunset views. Bago pa man ang rehabilitation ng Boracay noong 2018, umaabot sa milyong-milyong turista ang pumupunta dito taon-taon. At kahit nagkaroon ng temporary closure noon, bumalik pa rin agad ng dami ng foreign visitors matapos nitong muling buksan. Interesting fact, ang White Beach ng Boracay ay madalas napapasama sa listahan ng best beaches in the world dahil sa sobrang puti at pinong buhangin nito. Number 2. Cebu! Kapag usapang foreign tourists, hindi mawawalang Cebu. Isa ito sa pinaka-accessible tourist destination sa bansa dahil may major international airport ito, ang Mactan Cebu International Airport. One of the best airports here in the Philippines. Kilala ang Cebu sa perfect combination ng city life at nature adventures. Maraming foreigners ang pumupunta rito para sa whale shark watching sa Oslob, diving sa Boal-Boal, at island hopping sa mga kalapit na isla. Bukod doon, malakas ang nightlife at seafood
scene ng Cebu City. Kaya gustong gusto ito ng maraming tourist. At syempre, historical din ang Cebu dahil dito unang dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Interesting fact, ang sardine run sa Mawal-Boal ay isa sa pinaka-accessible sardine dives sa buong mundo. Dahil ilang metro lang mula sa shore, makikita mo na agad ang napakalaking school of sardines. And at number 1, Palawan. Kapag tinanong mo ang maraming foreigners kung anong pinakamagandang probinsya sa Pilipinas, madalas kasama agad ang Palawan. Kilala ito sa El Nido, Coron, at Puerto Princesa. Ang limestone cliffs, crystal clear lagoons at turquoise waters ng Palawan ay madalas ikumpara sa Maldives at Thailand, pero hindi nila alam mas maganda ang Pilipinas at ang Palawan. Isa rin dito ang pinaka-favorite ng scuba divers dahil sa mga shipwreck diving spots sa Coron. Samantala, dinadayo rin ng tourist ang Puerto Princesa Underground River na nasa New 7 Wonders of Nature. Interesting fact, ilang beses nang napasama ang Palawan sa listahan ng best island in the world ng international travel magazines tulad ng Travel and Leisure. At yan ang 10 pinakabinibisitang mga probinsya ng mga foreigners sa Pilipinas. Talagang napakaraming lugar sa Pilipinas na kinuhumalingan ng mga foreigners at ng mga AFAMs at nakakatuwa. Habang tayo minsan sanay na sa mga tanawing ito, para sa mga banyaga para silang nasa paraiso. So let's be proud Pinoys! At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment, I love the Philippines! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!